Sound check. Ayun, nawala na naman ang aking mic. Ayan po, ano. Amen, mga kapatid. Salamat sa magandang awit, Redeemer of the Rain. Magandang awit na galing yan sa simbahan ng San Antonio. Ano po. At salamat sa magandang awit na yan. At habang hinihintay natin si Pastor pala ay pupunta ng CLC. Yung umaga kaya siya nag-record para sa ating magang maga, alas 3 pa lang. Ganyan kasi pag si Pastor, ano, hindi tayo pinabayaan. So bago natin pakinggan si Pastor, batiin muna natin yung mga unang bumati sa atin. Ang unang-una dito nag-view, nakita ko si Brother Rudy. Rudy. Derek pala, Brother Derek. Ayan. Masiklat. Nakitang-kita ko sa nag-notify. Siya yung unang ah, is watching na lumabas dito. Kaya good morning po sa inyo dyan, Sister Kisses and Brother Derek. Ate Bebe, good morning din po. Ate Mitch, good morning. Ate Lorna, Sister Tang de la Cruz. Ate Revi, ayan, hindi mawala yan, lagi naghihintay. Sister Resbeb Gutierrez, good morning po sa inyo. Pakinggan natin si Pastor, mga kapatid. Isang magandang umaga sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ayan, ngayon pong December 5 ay tayo pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, ang ating pong pag-aaral, hindi madaling sumuko ang kaaway. Yan po ang ating pag-aaral ngayon at tayo ay hingi ng tulong sa ating Panginoon upang maunawaan natin ito. Apokalipsis 12:12. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, kami po'y lumalapit sa inyo at aming idinadalangin sa mga oras na ito ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo ang maghari sa aming puso't isipan. Maunawaan namin ang aming mapag-aaralan at kayo pong gumabay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 12:12 ng Apokalipsis, kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong mga naninirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhas ay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. So dito po, mga kapatid, sino daw po ang nagagalak? Ang langit, siyempre, dahil wala na doon ang diablo. Napunta na dito sa lupa at dagat, ang sabi dito, bumaba sa ating pong sanlibutan. Pero ang maganda dyan sa susunod na verse, bagamat bumaba dito ang Satanas, mas bumaba din dito ang kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao para po sa bawat isa sa atin. Yan ang pinakamaganda dyan. Pero dito yung pinakapunto, ang kaaway, bumaba sa kalagitnaan natin. Bumaba dito sa ating planetang Earth. Ayan. At ang sabi po dito, ang kaaway ay hindi madaling sumuko. Dapat tayo hindi rin madaling sumuko. At tayo ay nananalig ng mahigpit sa ating pong tagapagligtas. Yaong ipinagkatiwala ang lahat nila sa Diyos, ay hindi may iwang hindi naggagambala ng kaaway ng mga kaluluwa. Lalapit sa kanila si Satanas, taglay ang kanyang pakunwaring mga panunukso. Pinaplanong hikayatin sila mula sa kanilang katapatan sa Diyos. So dito, huwag tayong magpakumpiyansa, mga kapatid, dahil ang kaaway ay laging may plano para tayo ay mawala sa ating Panginoong Diyos. No? Hanggang hindi pa dumating si Jesus, ay tuloy-tuloy yan, nandyan yan, at nangungulit yan hanggang sa ikay matsyempuhan na bumigay. Kaya dapat hindi tayo pakumpiyansa. Parang mga dagayan. Yung aking mga alagang ibon dito, laging pinupuntahan ng daga. Madaling araw o gabi, nandyan yan. Kanina lang ako'y nag-CR at nakita ko may daga na naman. Buti na hindi sila nakakapasok sa kulungan, kundi ubos yung mga ibon. Nagta-timing lang sila ng magandang tiyempo makapasok sa kulungan. Kaya kailangan ay hindi pakumpiyansa. Lagi dapat alert. Lagi dapat na nagmamasid. Lagi dapat na handa. Dahil ang kaaway anytime pwedeng sumalakay. Sabi pa dito, no, ipakikita niya sa kanila ang kanyang suhol.
Ano, gaya ng ginawa niya kay Kristo sa pagtukso sa ilang na nagsasabi, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. So, ibig sabihin, hindi lang panunukso ang ginagawa ng kaaway, hindi lamang pandaraya ang ginagawa ng kaaway, kundi mayroong pang suhol. Yan, matindi pag may suhol na, no? Nung kami nagpalaro sa mga bata, noong sinabi lang namin ni Pastor Bontojo na 100 lang ang premyo, halos walang gustong maglaro ng mga bata. Maliliit yun, bata pa yun, mga 5 to 10 years old yun, ayaw. Abay, nung sinabi ni Pastor Rene na tagi-100 sila at hindi na 100 yung price na paghahati-hatian, kundi tagi-100. Kasi pag 100 lang, tagsa 10 piso lang sila. Ito, tagi-1,000. Kung 1,000, edi tagi-100 sila. Abay, dumami. Naging 4 na grupo. Aba, kailangan pala suhulan mo para makapaglaro. Ang kaaway, ganun. Ang technique. Nagsusuhol. At kapag sinuhulan ka, na ikay yayaman kapag ka sinundan mo sa Satanas, abay baka hindi ka na magdalawang isip, kundi bigla ka na lang kumaripas na sumunod sa kaaway. Babantayan natin yun. Ang sinusuhol pa naman niya, yung kahinaan natin. Kaya titignan natin ano ba yung kahinaan natin. At hindi dapat tayo magpakuha sa kaaway. Sabi dito, kahit ano ang dapat na maging tugon ng mga Kristiyano sa lahat ng mga pagtukso ng masama. Ano ang dapat na maging tugon natin? Dapat niyang sabihin, hindi ko ibibigay ang aking impluensya sa anumang paraan sa ikauusad ng anuman maliban lamang sa gawain ni Kristo. Yan ang dapat nating tugon. Yan ang dapat nating sagot, mga kapatid. Na ano pa man ang mangyari, hindi tayo magpapakuha sa kaaway, kundi tayo ay sa Panginoon lamang. Yan ang dapat natin maging moto. Sa Panginoon lang po kami at hindi po kami susunod sa kahit kaninong kaaway. Hindi ako magpapa-impluwensya o magpapasuhod. Ang sarili ko ay hindi akin. Binili ako sa halaga. Yan, mga kapatid, ang pinakamagandang tugon dyan. Binili ako sa halaga ng aking Panginoon. Hindi ako sa aking sarili. Hindi ako mabubuhay para luwalatiin ang aking sarili sapagkat ako'y binili, tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi maaring para sa akin na maibigay kay Kristo ang higit sa anumang pag-aari niya sapagkat kanya ang bawat sandali ng aking buhay. Pag-aari niya ako, isang lingkod na binigyang trabaho para gawin ang kalooban ng aking Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang pinakatugon natin. Tayo ay pagmamay-ari ni Kristo. Hindi dapat tayo gumawa ng desisyon na labas sa kalooban ng Panginoon. Katulad niyan nung nakaraang botohan, natinag sa suhol ang maraming mga tao. Bagamat mas maganda yung plataporma ng isang kapitan, ang nanalong kapitan ay yung may binigay na suhol. Kahit saang dako. Kahit saang dako, mga kapatid. Hindi ko binabanggit yung dito sa lugar lang namin. Kundi kahit saang dako, mga barangay o mayor man yan, gobernador man yan, presidente man yan, marami ang susuhol. Marami ang mga taong bumibigay sa suhol. Pero dapat ang ating motto, ako'y binili na sa halaga ng dugo ng ating Panginoon. Ako'y sa Panginoon na. Ako'y nabubuhay na para kay Kristo at hindi para sa aking sariling kalayawan. So, kailangan talagang itatanggi ang sarili para managumpay sa mundo ito. Ito lamang ang tanging posisyon na ligtas nating kalagyan. At kung maramdaman ng ganito ang bawat isang miyembro ng iglesia, malaking kalakasan ang ipagpupunyagi para makaakay ng mga kaluluwa kay Kristo. Yan ang pinakamaganda dyan. Yan ang dapat na posisyon natin lagi. Tayo ay bigili ng ating Panginoon at hindi na tayo nabubuhay sa ating pangsarili. Ang hindi taus-pusong gawaing ito ang pagsisikap na maglingkod sa Diyos at sa demonyo sa parehong pagkakataon na ginawang dukha sa Espiritu ng Diyos ang Iglesia. So dito po ba, kapatid, hindi maaaring na maglingkod ka sa kaaway at sa ating Panginoong Diyos. Hindi pa pwede na yung isa mong paa sa Diyos, isa mong paa sa kaaway. Ang sabi sa Apokalipsis,
ang maligamgam na pananampalataya ay isinusuka. Isinusuka ng Panginoon. Bakit? Kung sa Panginoon ka, 100% sa Panginoon. Kung sa kaaway ka, sa kaaway ka. Kung malamig ka, magpakalamig ka. Kung mainit ka, magpakainit ka. Pag maligamgam ka, isusuka ka pa rin. So sa kaaway pa rin yun kapag ka ikay maligamgam. So sa Panginoon dapat ay 100%. Sabi dito, hindi mo puwedeng katulad niyan, i-a-apply mo yung kunyari, meron kang asawa, tapos yung isa mong paa nasa kabit mo. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Mahal ko yung asawa ko," pero may kabit ka, half-half. Ay hindi yun, itutulak ka ng asawa mo dun sa kabit mo, yari ka. Or kukunin ka niya, yung dalawa lang, kukunin ka ng tunay mong asawa, papatawarin ka, or ikaw ay hindi na mapatawad ng asawa. So kung sa asawa mo talaga, sa asawa mo 100%, hindi pupuwedeng half-half. So kung saan napasasakop sa Diyos ang iglesia, kung saan na nagkakaisa sila ng espiritu sa tali ng kapayapaan, kung saan sila ay inorganisa para sa layunin ng pagkakaloob, impluwensiya ng ikabubuti sa iba, ng ang iglesia ay tunay na magiging kinatawan ni Kristo sa sanlibutan sa karakter at buhay. Libo ang mga maaakit sa tagapagligtas. Sila ngayon ay may dahilan para punahin ang mga salita at mga gawa niyaong mga nagpapahayag ng pangalan ni Kristo. So ang kailangan mga kapatid, mag tawag dito, ano sabi diyan? Kailangan magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Kailangan magpatali sa iisang espiritu. Dapat na ang iglesia ay tunay na maging kinatawan ni Jesus Christ. Saan daw? Sa sanlibutan, sa karakter at buhay. Ayan po mga kapatid ko, sa karakter at buhay. Dahil anytime na mayroong defect sa ating karakter at buhay, yan ay gagamitin ng kaaway para tayo ay atakihin, salakayin at bumigay. So, hindi tayo dapat magpakumpiyansa habang hindi pa dumarating si Jesus Christ. Diyan sa alapaap, hindi pa tayo nakakarating sa langit na bayan. Hindi tayo dapat na magkonsensya, ay magkumpiyansa, kundi manatiling matatag sa Panginoon. Nananatili sa ating pong tagapagligtas. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, sabi dito, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa 2 Corinthians chapter 4, 6-7. Kasi nga, tayo yung sisidlang lupa. Ang mahalaga sa atin mga kapatid, sa palayok, hindi mahalaga yung palayok. Ang mahalaga yung laman. Di ba? Di ba? Marapit na naman ang Christmas party. Marapit na naman ang year end. At nandiyan na naman yung pukpok palayok. Ang mahalaga dun sa palayok, yung nilalaman ng palayok. Yan. Kaya maraming sumasali sa pukpok palayok kasi yung laman nun ay pera. Pero ang pinakamahalaga na laman ng palayok ay yung ginto. At yung palayok nga ay kumakatawan sa atin. At ang laman dapat dito sa ating puso ay ang ating pong Panginoong Hesus. Para nang sa ganoon ang kapangyarihan o yung mga gawa ay hindi galing sa atin, kundi galing sa ating pong tagapagligtas. No? Galing sa ating tagapagligtas. Huwag tayong sumuko dahil ang kaaway hindi rin sumusuko para tayo sa lakayin. Hindi dapat tayo sumuko sa pananampalataya, mga kapatid. Maraming mang problema o pagsubok sa buhay, hindi dapat tayo sumuko, kundi magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa gawain. Ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos ang kaibigan natin. Ang Diyos ang siyang tutulong sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Kung 10 times na hindi susuko ang kaaway, dapat tayo 20 times na hindi susuko. Huwag tayong magpasuhol, kundi ang maging motto natin, tayo ay binili sa halaga ng ating Panginoong Diyos. 2 beses tayong naging sa Panginoong Diyos. Kaya manghawak tayo ng mahigpit, walang dahilan na tayo ay magpatalo sa kaaway. Bagamat ang diablo ay may malaking puot,
No? Hindi siya galit na galit, kundi may malaking puot, mas matindi pa sa galit. Dapat mas mahigpit ang kapit natin sa Panginoong Diyos. Kung gaano kalakas ang bagyo, kailangan mas matindi ang kapit natin para hindi tayo mabuwal. Nagkaroon ng lindol diyan po sa bandang Mindanao, isama natin sa panalangin. Kung gaano kalakas ang pagyanig ng lupa, dapat ganun din katatag ang ating kinatatayuan sa harapan ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid. Sa umagang ito ay ating pong isasama sa panalangin ang mga kapatid natin na yun nga na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At din po prayer request sa aking nanay na gumaling na siya sa kanyang karamdaman, kanyang rayuma. Nag-herbalist, nasa herbalist siya, nagpapacheck up siya sa herbal. Meron din siya gamot na ni-intake. Nawa ay gumana ito, mag-e-epektibo sa kanya, mawala yung sakit na kanyang nararamdaman. At yun din po yung paglalakbay namin ngayon papuntang CLC para kunin ang lesson yan, sa buong area 2, no, sa Nueva Ecija. Ngayon po kukunin yung lesson sa CLC. So, kami pupunta na maaga doon, kasama ng aking makasama pastor, isama niyo po kami sa panalangin. So, ito po yung ating devotional ngayon. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin, pagkatapos po ng isang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan tayo sa ating paglalakbay. Amen mga kapatid. Tunay naman talaga na yung kaaway ay hindi madaling sumuko, Hindi madaling sumuko. At may nandiyan yan. Patuloy tayong binubuliglig, Patuloy tayong binubuliglig. Anytime pwedeng sumalakay at ang pag-atake niya ay hindi simple, Hindi para saktan tayo, kundi bigyan tayo ng mga gusto natin. Napakatindi, Operang ka ng maganda para sa kanya ka sumunod, hindi kay Jesus. Ganun ang kaaway, po. Kaya akala natin blessing yung dumating sa atin, pala the blessing pala yun. The blessing, So, minsan meron ako naalala, may nagtanong sa isang pangangaral, may nagtanong, bakit daw itinapon si Satan sa lupa, dito sa earth? Tanong ng isang nakikinig lang, curiosity question lang. Bakit si Satan dito tinapon sa lupa? Pwede na sa space na lang daw para daw hindi na makapang gulo ng mga tao. Mga kapatid, may mga dahilan kung bakit dito tinapon si Satan, ang kaaway. Una-una, para matuto tayong sumunod dahil may kautusan. So kapag hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo matututong rumispeto at umibig, po. So yun ang isang nakikita kong dahilan, bagaman may marami pang dahilan na hindi natin kayang abutin dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi natin kapantay, hindi natin kayang arukin, pero hindi dapat yun ang ating tinitingnan, kasi ang hirap sa ating mga tao ang yung nakikita natin yung hindi maganda para sa atin, pero yung mga magaganda din natin nakikita. Yes, tinapon si Satan dito sa lupa, pero bakit hindi natin naisip na bumaba din naman si Jesus dito sa lupa para iligtas tayo, di ba? Dapat yun ang ating nakikita. ang sakit ng mga tao, yung pangit na nakita mo, ang nagawa mo, yun ang nakikita. Gumawa ka ng 10 mabuti, dumulas ka, nagkamali ka ng isa, ang makikita yung isa, ang ikukwento yung isa na mali mo. Yan ang mga ugali ng tao, po. Hindi ko sinasabing lahat, hindi ko sinasabing lahat kayo, pero yan ang nakikita kong majority ng mga tao, lalo na yung mga tao na mahilig sa mga pagtingin sa mga mali ng iba, gustong i-correct lahat, mga ganyan. Feeling perfect sila. Gusto nila i-correct lahat ng nakikita nila, pero hindi nila tinitingnan yung sarili na mas mali pala sila, di ba? So yun, yung mga taong akala nila hindi sila nagkakasala. So anyway, pagpapray natin yung mga taong ganyan, din naman natin sila pwedeng masisi, tao lang din sila na nagkakasala. Sabi natin, Reby, yes po, kaya bantayan natin ang ating mga sarili. Ang kaaway nandyan na lang nag-aabang. Tama nga po, Ate Reby. Bigla na lang susulpot yan, uoperan tayo ng
hindi maganda, ano. Anyway, nandiyan din naman nag-aabang Ate Rebe yung si Jesus para tulungan tayo, di ba? Ah, Nagpapasalamat uli ang family ni Pichi sa paggaling ni Nikki. Si Pichi ang nasa severe pain pa rin sa ngayon sa kanyang katawan. Sige po, kasama po natin si Sister Pichi. Talaga naman na sa panahon ng paggamot na po, hindi basta-basta yung sakit niya, talagang makakaramdam siya ng pain. Ngunit nandyan si Jesus para bawasan ang pain na yan at alisin na po. Sama natin sa prayer. Sama din natin sa pasasalamat ni Kuya Narsing. Ang kanyang apo ay mabuti na ang pakiramdam na po. Ayan, sama natin sa pasasalamat. Praise the Lord. At kaya din si Ate Rebe yung kanyang prayer request para kay Jinjin. Nasa ICU pa rin po, no? Sige po, sama natin si Jinjin at ang kanyang pamilya na po. Sige po, sa tayo manalangin mga kapatid. Teka, ayan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli sa panibagong buhay at kalakasan na ibinigay niyo sa amin sa umaga na ito. At higit sa lahat, sa lesson na ito na nagpapaalala sa amin na hindi madaling sumuko ang kaaway. Nandiyan siya sa aming paligid, nag-aabang, madalas na umaatake sa aming buhay, nag-o-offer ng mga aming mga gusto na kung saan mapapalay ang aming atensyon po sa inyo. Ama, nariyan nga man ang kaaway, alam din namin na nariyan din po kayo nakaabang din para araw-araw ka namin tanggapin. Naway buksan ang aming mga puso't isipan, bigyan kami ng karunungan na nagmumula po dyan sa kalangitan, na makita namin kayo, mas piliin namin kayo versus doon sa kaaway. Maraming salamat sa mga lesson ito sa bawat umaga. Tunay na namumulat ang aming mga mata at kami ay nagigising sa aming mga pagkakatulog. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal, Ama. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ng unang pasalamat ng family ni Sister Pichi dahil sa paggaling ni Nikki sa kanyang sakit sa COVID. At dalangin namin na patuloy pa rin siyang palakasin ang kanyang resistensya, patuloy na palakasin na at tuluyan lubusan ng gumaling, at makita niya na kayo bilang aming amang mapagmahal na nagpagaling sa kanya, at patuloy na magtiwala siya sa inyo. Ganyan din aming sinasama sa panalangin Sister Pichi na nasa severe pain pa din sa mga oras nito. Ngunit siya ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Ang kanyang pamilya ay patuloy na nagtitiwala at nangahawak sa inyong mga pangako. Naway hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay, mabawasan ang kanyang pain na nararamdaman, at higit sa lahat, ito ay tuluyan ng mawala. At nagpapasalamat kami sa lalong higit kung siya ay tuluyan ng gagaling sa kanyang karamdaman. Sa patuloy na din namin isama sa panalangin si Jinjin na nasa ICU pa rin, at patuloy nawa siyang palakasin ang una-una kanyang immune system, resistensya. Bigyan siya ng marunong na doktor upang siya ay patuloy na gumaling, makalabas na ng ICU, makarecover at makabalik sa dati niya pamumuhay. Higit sa lahat, makita niya po kayo bilang kanyang dakilang manggagamot, at i-comfort din ang kanyang pamilya na huwag mag-alala sapagkat kayo nariyan, ang isang dakilang manggagamot na kaya magpagaling na anumang karamdaman. Sa patuloy na nais namin isama sa panalangin ng pasasalamat ni Kuya Narsing Canlas na mabuti na ang pakiramdam ng kanyang apo, at patuloy na siyang bigyan ng malakas na resistensya sa bawat umaga, at patuloy na makita kayo na kanyang dakilang manggagamot. At namin din sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon at ang makikinig mamaya sa replay. Bantay nawa ang aming maghapon. Samahan kami sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Kayo nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa iyo. At gayon din namin sinasama si Pastor na pabiyahe patungo ng CLC para kumuha ng mga libro. Ingatan po siya sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan, makarating siya doon na ligtas. At sa kanyang pag-uwi, patuloy na pag-iingat po ang gawad niyo po sa kanya. Amin din pinasama sa panalangin ang pasasalamat ng Sabat family sa pagdawas ng kaarawan ni Kuya Abner kahapon. Bagaman din namin na isama sa live ang prayer ngayon, at ipinalangin namin siya sa personal prayer, at ngayon nilalapit namin siya sa inyo
Patuloy na dinadalangin ng kanyang pasasalamat sa nagdaos na namang 1 taon ng kanyang buhay. Patuloy na gabay ang inyong ibinigay sa kanya at aming sinasama sa panalangin ng mga susunod pa mga araw, linggo, buwan, mga taon ng kanyang buhay ay patuloy niya iaalay po sa inyo at patuloy na maging ilaw at guide ng gapan bilang isang head elder. Maraming salamat po at kalusugan nawa niya ang inyong gawad sa kanya, di lamang pang pisikal, ganyan pang espiritual, at muli aming sinasama sa panalangin ng kanyang buong pamilya na patuloy niyong pinagpapala sa bawat araw. Ay amin ding lalapit ito na patuloy na bigyan sila ng kalusugan sa bawat araw at muli magliwanag sila sa kanilang nasasakupan. Amin ding sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may sakit pa rin, na una ang comfort sa family ng nawalan ng mahal sa buhay, ang family ni Sister Corazon Mina at ang family ng tatay ng friend ni Brother Kevin sa kanilang pagpapahinga. Sila po ay inyong i-comfort, patuloy nilang makita ang inyong pangako na sa inyong pagbabalik, kanilang mga mahal sa buhay muli nilang makikita at makakasama na sasalubong sa inyo sa inyong nalalapit na pagdating. Hindi namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran, sina Rona at iba pang mga kapatiran sa Mindanao at iba pang mga tao ron na apektuhan ng lindol. Nawa sila ay samahan sa kanilang paghihirap, pagdurusa sa mga panahon na ito, makarecover sila sa kanilang mga loss, ganyan din sa nawala ng bahay, nasira ang kanilang mga ari-arian. Nawa ito ay kanilang maibalik sa lalong madaling panahon sa tulong po ninyo, Ama. Amin din sinasama sa panalangin ng kaligtasan ng bawat isa, sapagkat ang mga rebelde galing sa bundok ay bumababa at sila nawa ay inyong samahan na ligtasan ng mga kapahamakan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatid na sumusunod ng una si Baby Shania na anak ni Sister Kisses at Brother Derek. Patuloy namang kalakasan ng resistensya ay gawad po sa kanya sa tulong po ninyo upang siya hindi naman balik muli sa ospital sa kanyang murang edad. At kasama din namin sa panalangin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, Sister Kisses, Brother Derek, si Ate Milin at ang mga parents at family ni Sister Kisses. Patuloy nawa silang bigyan ng sapat na kanilang mga pangailangan, ilayo sa anong masamang karamdaman, at higit sa lahat makilala po kayo bilang personal at tagapagligtas. Amin din po sinasama sa panalangin Sister Wendy na nagpapagaling pa rin sa karamdaman sa lungs. Kasama din namin ang mama ni Pastor na nasa kainta na may sakit, at kay Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, Sister Jody sa kanyang nalalapit na panganak, kay Sister Nessie Fernandez na nagpapakimo pa rin, si ating Sibilia Irilia Bourbon na malubha pa rin ang karamdaman, Jennifer Eusebio Pascua na patuloy pa rin nagpapakimo, Imelda Eugenio Garcia na patuloy pa rin nakipaglaban sa kanyang sakit. At ang mga pangalan na ito na kapatiran namin ay malubhang karamdaman, kalagayan na patuloy na nagtitiwala po sa inyo at umaasa sa inyong ibibigay sa kanilang comfort na pakiramdam sa bawat umaga. Sa patuloy namin sinasama si Sister Amy Kilantang sa kanyang patuloy na kalakasan ng pagpagaling, si Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Munti Gamboa, Lita at si Dayan, gandin si Sister Pichi, si Kuya Bobby sa kanyang patuloy na kalakasan, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, patuloy na kalakasan na ay gawad sa kanila sa bawat umaga. Ang ilang member ng family ni Sister Rose Chris Incarnato, kasama na rin si Sister Rose na ang kalusugan, ang mabuting kalusugan ng aming dalangin para sa kanila. Ganyan din si Brother Renato Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, Aris C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Arlinda Duque, sama na rin si Sister Janet Gaitmatan, si Brother Jojo at ang kanyang pamilya at ang anak na si Brother Migs Gatmaitan. Lahat po na ito ay aming dinadalangin sa inyo at bigyan kami ng malusog na pangatawan sa bawat umaga at malusog na espiritual na pumuhay sa bawat araw. At tulong po ninyo, Ama, sa pagbibigay sa amin ng mga lesson sa umaga. Ang lahat na ito ay aming pinapasalamatan at hinihiling namin ang kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa lahat at salamat sa pakikinig. Salamat sa mga prayer warriors na sumasama sa atin sa pananalangin.
At siyempre si Jesus ay nasa ating kalagitnaan kapag tayo ay nananalangin. Ano po? At siyempre good morning sa mga salamat sa mga nag-share. Sana po mga nag-share. Salamat. Good morning sa mga patuloy na nag-comment ng good morning. Happy Tuesday sa inyo, Ma'am Femi, Kuya Abner, Sister Des Flores, good morning din po. Sister Gina Olivas, Sister Nimpa Rivera, good morning po. Sister Belinda Salvania, yan, Sister Marlene Kakayan Garcia, Kuya Narsing, Kuya Melchor, Kuya Monching, magandang umaga po sa inyo. Ate Janice, si Daddy Pogi, at si Amari, Ma'am David, sila Pastor Payod dyan sa Cavite, magandang umaga po sa inyo. Nanay Nerissa, good morning din po. At si Ate Sally Sanchez, si Kuya Edgar, Ate Christy, at Sister Helen de la Cruz Malyari, good morning po. At sino pa? Ayan, si Sister Dang de la Cruz, at si Sister Janet at Brother Jojo. Ano po, nandyan sila nakikinig. Kumbaga man nalipat na ito ng lugar ng tinitirhan, nasa malayong lugar na patuloy pa rin silang nakikinig sa atin. Yan ang kainaman ng ating devotional, kahit saan tayo makarating, patuloy na dumadalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Hanggang bukas po muli mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa magandang araw na ibinigay niya sa atin ngayong umaga. God bless po sa bawat isa.